Pagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 35, talata 1 hanggang 6. Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ay ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas sumabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 35, verse 7 to 12. Gumawa siya ng altar at tinawag niyang Il-Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-aalaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawaing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na Reuel ng pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob, ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi, at sa kanya'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-35 ng Genesis, versikulo 13 hanggang 18. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong pananda sa dakong pinagtagpuan nila. Binusan niya ito ng langis matapos lagyan ng inuming handog. Tinawag niyang Bethel ang dakong iyon. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Ephrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 35, versikulo 11 hanggang 24, at ang sabi, namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon. Sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 ang anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar at Zebulun. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our scripture for today is from Genesis chapter 35, verse 25 to 29. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at si Neptali.
At ang mga anak ni Zilpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Aser, at ang mga anak ni Jacob ay pinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre sa Kiryat Arba na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. Ang nalagot at hininga ni Isaac at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kanyang mga anak na si Esau at si Jacob. This is our word for today. Amen.